Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1. Sa hangganan ng Timog Kanluran. Kuminaw ng digmaan sa pagitan ng siyam na lalawigan. Ang mga kuta ay sinigurado. Ang bawat isa sa mga hindi masisirang kuta ay nagtanim ng takot sa mga kaaway. Sa sandaling iyon, sa loob ng isa sa mga malalaking gusali, isang pinuno ang nagmasid sa isang binata. Napalukot ang mukha niya. Balak mo ba talagang bumalik sa Eastfield? Gusto mo bang ilihim ang posisyong ito ng Supreme Warrior sa ngayon? Bilang pinuno, tinitigan ng matanda ang mga mata ng lalaking nasa harapan niya. Puno ng paggalang ang kanyang tingin. Sa likod ng binata ay ang siyam na dakilang Diyos ng digmaang pinahiran kamakailan. Ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay karapat-dapat. Sa loob lamang ng 5 taon, malaki ang naiambag nila. Ang kanilang pag-iral ay nagdulot ng takot sa puso ng kanilang mga kaaway. Ang 9 Great Gods of War ay binigyan ng opisyal na titulo bilang Gods of War. Nagtamasa sila ng walang kapantay na kapangyarihan at kayamanan at malapit nang bumalik sa 9 provinces, bawat isa ay namumuno sa sariling probinsya. Mayroon silang kapangyarihang magpasya sa buhay at kamatayan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay mapagpakumbaba na tumayo sa likuran ng binata. Jack White, ang ipinagkaloob ni Daxia na may titulong Supreme Warrior. Ang kanyang awtoridad ay higit pa sa mga Diyos ng digmaan. Siya ang pinakadakila. Nagulat si Daxia. Ang media ay orihinal na nagplano na opisyal na ipahayag ang mga pagkakakilanlan ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan kasama ang Supreme Warrior. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, inihayag lamang nila ang pagkakakilanlan ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Kung tungkol sa pagkakakilanlan ng Supreme Warrior, ito ay naging isang misteryo. Manam, I wonder how Selena is doing now. Dahil naayos na dito, hindi na nila ako kailangan. Sa wakas ay lumitaw sa pait na mukha ng lalaking iyon ang pahiwatig ng banayad ng ngiti. Si Selena ay kanyang babae at kanyang asawa. Guro, maaari ba kaming sumama sa iyo upang makilala ang asawa ng aming Panginoon? Sa likod niya, tanong ng isa sa siyam na dakilang Diyos ng digmaan, si Abner Young. Kung nalaman ng mga tao na ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan sa likod ni Jack, kasama ang kanilang namumukod tanging paglilingkod, ay kanyang mga disipulo, sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang magiging reaksyon? Pag-usapan natin yan sa ibang pagkakataon. Napapuntong hininga si Jack na tila nauhulog sa mod. 5 taon na ang nakalilipas, ang mga kaaway ay nag-counter-attack. Si Daxia ay dumanas ng mabibigat na pagkatalo at na-conscript ng mga mandirigma mula sa buong bansa. Ang pamilya Taylor ng Eastfield ay nakulong sa pamamagitan ng ilang pamamaraan. Napinilit ang pamilyang Taylor na i-enroll ang isa sa kanilang mga nakababatang henerasyon upang maging isang halimbawa para sa the Eastfield region. Matanda na si Old Master Taylor, kailangang panatilihin ni Master Taylor ang kaayusan, at si Young Master Taylor lang ang nag-iisa mula sa nakababatang henerasyon. Siya lang ang lalaking tagapagmana. Naturally, tutol si Old Master Taylor sa pagkakaroon ng kanyang nag-iisang apo na lumaban sa larangan ng digmaan dahil natatakot siyang matapos ang kanyang bloodline. Gayunpaman, hindi maaaring umatras dito ang pamilya Taylor. Nagkataon namang may dumating na delivery boy na nagngangalang Jack White. Si Old Master Taylor ay nagkaroon ng biglaang epiphany at pinapakasalan si Jack sa pamilya Taylor sa pamamagitan ng peking kasal sa pangalawang anak na babae ng pamilya Taylor, si Selena. Nagbigay daan iyon kay Jack na magtungo sa larangan ng digmaan bilang kahalili ni Young Master Taylor bilang miyembro ng pamilya Taylor. Siyempre, si Jack ay may sariling kondisyon din. Iyon ay upang bayaran siya ni Old Master Taylor ng $1,000,000 para sa pagpapagamot ng kanyang may sakit na ina. Napakabilis, ang pangalawang anak na babae ng pamilya Taylor ay napilitang pakasalan si Jack, ang delivery boy. Ang simpleng seremonya ng kasal na iyon ay ginawang biro ng siglo si Selena Taylor.
Sa gabi ng kasal, ang desperado na si Selena ay naging isa na nagpasimula ng kasal kay Jack pagkatapos na lasing. Kinaumagahan, umiyak siya. Sa parehong umaga, si Jack ay inarkila ng hukbo. Ang paghihiwalay na iyon ay tumagal ng 5 taon. Sa paglipas ng 5 taon, nakaranas si Jack ng hindi mabilang na sitwasyon sa buhay at kamatayan. Gayunpaman, nagawa niyang tiisin ang mga paghihirap na iyon sa pag-iisip na naghihintay sa kanya si Selena sa bahay. Sa 5 taon, nagbago siya mula sa bastard na anak ng pamilya tungo sa isang pangunahing figure. Selena, huwag kang mag-alala. Talagang igagalang ko ang responsibilidad ko para sa iyo. Napaisip si Jack habang nakahawak sa kanyang mga kamao. Sa pag-iisip na makilala si Selena sa lalong madaling panahon, ang kanyang karaniwang tahimik na puso ay nakaramdam ng pananabik. Makalipas ang 4 na araw, dahan-dahang bumaba ang isang pribadong eroplano sa Eastfield International Airport. Eastfield. Anong nostalgic na lugar? Sa paghakbang muli sa lupaing ito, ang sulok ng bibig ni Jack ay nagpakita ng pahiwatig ng isang ngiti. Tumingin si Jack kay Lana Zex pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, "Mula sa sandaling umalis ako sa Southwestern Battlefield, hindi na ako ang Supreme Warrior. Simula ngayon, kuya, pwede mo na akong tawaging kuya." "Oo, Mas Jack," sabi ni Lana. Siya ay itinalaga sa probinsyang ito at dito sa Eastfield itatalaga. Masaya siyang bumalik dito kasama ang kanyang amo. Isang kapansin-pansing Rolls-Royce Phantom na may plakang A99999 ang nasa labasan ng paliparan. May isang bodyguard na may sunglasses na magalang na nagbukas ng pinto ng sasakyan nang lumabas ang isang taong nasa edad 40. Kung malalaman ng sino man mula sa mas mataas na uri na ang taong ito ay si James Drake, ang pinakamayamang tao sa Eastfield, tiyak na tatama ang kanilang mga panga. Ang isang tao na maaaring pilitin si James na personal na sunduin sila mula sa paliparan ay malinaw na hindi ordinaryong tao. Magiging sulit ang araw na ito kung makikita ko ang mukha ng Reyna ng Impyerno. Napaluha si James. Alam na alam niya kung ano ang kinakatawan ng isang God of War. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, isang lalaki at babae sa malapit ang lumapit sa kanya. Diyosa ng digmaan, Reyna ng Impyerno, nandito si Lana Zex, magalang na bulalas ng isa sa mga bodyguard nang makita sila. Pero na, inayos ni James ang kanyang sando. Sa unang pagkakataon, maingat siyang naglakad patungo kay Lana. Si James Drake ng pamilya Drake mula sa Eastfield ay tinatanggap ang pagbabalik ng Diyosa ng digmaan. "Inihanda na namin ang War God's residence para sa iyo. Narito ang isang itim na card. Sana ay magustuhan ito ng Diyosa ng digmaan." Inakay ni James ang kanyang mga tauhan papunta kay Lana, bahagyang yumuko habang binibigyan siya ng isang itim na card. Gayunpaman, nakasimangot si Lana at mahinahong sinabi, "Ang iyong mapagkukunan ng impormasyon ay medyo maganda. Gaya ng inaasahan sa pinakamayamang tao sa Eastfield." Sa sinabi nito, casual niyang tiningnan ang itim na card at malamig na tumawa. "Dahil nakapag-ayos ka na ng matutuluyan ko, obligado ako. Kung tungkol sa card na ito, maaari mong isave ito para sa iyong sarili." "Oo naman." Pinunasan ni James ang malamig na pawis bago naglakas loob na iangat ang ulo. Pagkatapos ay itinago niya ang itim na card. "Ito ay," tumingin si James kay Jack habang nagtatanong. "Kami ay magkakasama lang na sumapi sa hukbo. Nagkataon lang na babalik ako sa Eastfield at magkatabi kami. Tuloy na kayo." Pumara ako ng taxi at babalik. Ngumiti ng mahina si Jack saka tumingin kay Lana. Manatiling nakikipag-ugnayan sa telepono. Siyempre, tumango si Lana bilang tugon. Nang marinig ang palitan, bumilis ang tibok ng puso ni James. Iyon ang pribadong eroplano upang ipadala ang mga Diyos ng digmaan. Para sa taong ito na bumalik kasama ang Reyna ng Impyerno, ang kanyang background ay tiyak na kakaiba. Isa pa, laking gulat niya nang makitang may paggalang si Lana sa lalaking iyon. Maya-maya pa, may humentong taxi sa labas ng gate ng isang hilera ng mga villa.
Doon matatagpuan ang pamilya Taylor. Si Jack, na dumaan sa hindi mabilang na mga sitwasyon sa buhay at kamatayan, ay hindi maiwasang mapangiti ng mapait habang nakatingin sa mga tarangkahan ng villa. Noon, kung hindi dahil sa banta ni Old Master Taylor sa sarili niyang buhay, hindi papayag si Selina na pakasalan siya. Dahil din ito sa irresponsibleng ugali ng pamilya Taylor sa kanyang kasal na naging sanhi ng kanyang pagkadismaya. Iyon ay humantong sa kanyang pagkalasing at pagkakaroon ng relasyon sa isang maliit na delivery boy na tulad niya. Bagaman ang kasal ay orihinal na isang peking, nawala ni Selina ang kanyang pagkabirhen sa kanya. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanya na hihintayin niya ang kanyang pagbabalik. Naantig iyon kay Jack. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakabalik na si Jack. Kabanata 2. Habang nag-aalala si Jack, isang batang babae na may maruming mukha ang lumapit sa gate at palihim na tumingin sa loob. Medyo payat ang batang babae. Siya ay tila 4 o 5 taong gulang na may bahagyang madilaw-dilaw na kulay ng balat. Mukhang malnourished siya. Itong batang babae. Yung mga matang kamukha ni Selina. Nang makita ang cute na hitsura ng dalaga, hindi napigilan ni Jack na mapangiti. Lumabas ang isang maid ng pamilya Taylor. Tumingin siya sa mga gwardya na nakatayo sa tabi ng pinto at hinaila ang batang babae sa kabilang sulok. For some reason, siguro dahil sa pagkakahawig ng itsura ng dalaga kay Selina, napukaw ang interes ni Jack. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kanila. Pagkatapos ay nasaksihan niya ang katulong na maingat na naglabas ng 2 tinapay mula sa kanyang mga bulsa at ipinasa ito sa batang babae. Kylie, 2 lang ngayon. Salamat, magandang kapatid. Napalunok ng laway ang dalaga habang kumakalam ang tiyan. Halatang gutom na siya. Bilisan mo, kainin mo. Tinapik ng dalaga ang ulo ng dalaga. Buntong hininga, masyadong masama si Young Master Taylor. Hindi. Iuuwi ko ito at kakainin kasama sina Mommy, Lolo, at Lola. Kinuha ng batang babae ang mga buns bago ngumiti ng napakaligaya. Para sa kanya, ang 2 buns sa kanyang mga kamay ay katulad ng pinakadakilang kayamanan sa mundo. Mabilis na huminto ang isang sports car sa tabi nila at nasinundan ng kalahating dosenang Audi A16. Ivan Taylor. Nakilala agad ni Jack ang lalaki. Pagkaraan ng 5 taon, lumaki na si Young Master Taylor. Gayunpaman, ang mga pagbabago ay minimal. Nakakulong pa rin siya gaya ng dati. Sean, anong tinatago mo dyan? Ilabas mo at ipakita mo sa akin. Tanong ni Ivan na may ngiti sa labi. Wala. Paulit-ulit na umiling ang dalaga. Samantala, ibinaba ng maliit na Kylie ang kanyang ulo na parang nagkamali lang. Yumuko si Ivan at tinanong ang batang babae. Kylie, pakisabi sa akin kung ano ang ipinasa sa iyo ni Shona. Hindi ko sasabihin sa'yo. Isa kang masamang tao. Isang napakasamang tao. Itinaas ni Kylie ang ulo habang nakaawang ang labi. Isang masamang tao. Pumalaklak si Ivan. Sinira ng nanay mo ang pangalan ng pamilya natin Taylor sa pamamagitan ng panganganak sa iyo. Ang iyong ina ang masama. Pagkasabi nun, tumayo si Ivan at tinignan ng 2 guard. Shona, medyo bastos ka. How dare you pass food to this little bastard? May death wish ka ba? Malamig na ngumiti si Ivan sa kaagad na nagpadala ng backhanded na sampal sa mukha ni Shona. Huwag mo siyang patulan, ang kulit mo. Nang makita iyon, agad na tumakbo ang maliit na babae at kumapit sa binti ni Ivan, binigyan ito ng isang malaking kagat. Napasigaw si Ivan sa sakit at tinulak si Kylie sa sahig. Ipinanganak ka ba sa taon ng aso? Mabangis na aso ka. How dare you bite me? Itinulak si Kylie sa sahig at nagsimulang umiyak. Masama kang tao. Napakasama mo. Galit na galit si Ivan. Ito ang mga bonds na binigay sa iyo ng dalaga. Halika, kainin mo. Ikaw at ang kasambahay ay kumuha ng tigi-isa.
Pagkatapos ay inihagis niya ang mga bonds sa sahig at tinapakan ito ng kanyang leather na sapatos. Pagkatapos ay sinabi ni Ivan, "Kung hindi ka kumain, babaliin ko ang mga kamay niya at pati na rin ang iyo." "Young master, kakainin ko." "Huwag mong pahirapan ang maliit, please. Pakiusap ko sa iyo." Si Kylie ay anak pa rin ni Miss Selena. Pinsan mo si Selena. Lumuhod si Shauna sa sahig at hinawakan ng mga bonds habang nakatingala sa mataas at makapangyarihang si Ivan Taylor na may nakakaawang ekspresyon. Anak ni Selena. Nang marinig ang mga katagang iyon, nabaliw ang isip ni Jack. Paano nagkaroon ng anak na babae si Selena? Higit pa rito, si Selena ay anak ni Master Taylor. Paano magiging parang pulubi ang kanyang anak? Diba sabi niya hihintayin niya ako? Hindi kaya mabilis siyang nag-asawang muli pagkatapos kong magdigma? Namula ang mata ni Jack. Tumawa siya ng mapait sa kanyang puso at pakiramdam niya ay walang muwang siya. Walang muwang niyang akala na hihintayin talaga siya ni Selena. Natawa si Ivan at sinabing, matagal nang namatay ang kanyang ama sa larangan ng digmaan for who knows how many years. Basta bastard ito. Higit pa rito, una naming inayos si Selena na pekay ng kanyang kasal sa walang kwentang delivery boy na iyon. Nabuntis pala talaga niya ang anak ng basurang iyon. Sinabi namin sa kanya na ipalaglag ang sanggol ngunit pinilit niyang itago ito. Ang kanyang kapalaran ngayon ay karapat-dapat. Ito ang kapalaran ng isang taong dudungisan ang pangalan ng ating pamilya. Sa puntong iyon, ang puso ni Jack ay nasa kabuluhan. Ang maruming batang babae na ito na may tagpi-tagpi na damit ay sarili niyang anak. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao habang nangingibabaw sa kanya ang galit. Ano nga ba ang naranasan ni Selena sa nakalipas na 5 taon? Kumakain ka ba nito? Kung hindi mo ito kakainin, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Tinawakan ni Ivan ang isa sa mga dirty bun at tinapakan niya at binuhat si Kylie gamit ang isang kamay. Pagkatapos ay pinasok niya ang tinapay sa bibig ng batang babae. Si Kylie, umiiyak pa ring sinabi, "You big meanie. Hindi ako kakain. Hindi ako kakain." Nagsipa ang mga paa ng batang babae sa hangin, ang isa sa mga ito ay dumapo sa damit ni Ivan. "Motherfucker, humihingi ka ng kamatayan. Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit ko?" Tiningnan ito ni Ivan sa kapilit na tinabi si Kylie. "Hayop ka. Pamangkin mo siya." Sigaw ni Shauna. Nagumbok ang mga ugat ni Jack mula sa kanyang mga templo. Si Kylie ay maliit. Kung siya ay itinapon ng ganoon at tumama sa lupa, paano siya magiging maayos? Umakbang siya saka naging blur at humarap kay Ivan. He then extended his arms to catch Kylie na kakatapon lang. Gulat na gulat si Kylie. Binuksan niya ang kanyang malalaking mata at tinitigan ang mukhang matapang na lalaki. "Sino ka?" Tinitigan ni Kylie si Jack, halatang takot. "Huwag kang matakot, Kylie. Walang maglalakas loob na mga sa iyo o sa iyong ina sa hinaharap." Nanginginig ang puso ni Jack nang maramdaman siya ng isang pamilya. Ito ay ang kanyang sariling anak na babae. Ito ang anak niya kay Selena. Sino ito? How dare you stick your nose sa negosyo ng pamilya Taylor? Labis na nasar si Ivan matapos mabigla. Sa loob ng 5 taon, nagkaroon ng malaking pagbabago si Jack. Nag-transform siya mula sa isang ordinaryong delivery boy tungo sa nag-iisang supreme warrior ng Daxia. Hindi siya nakilala ni Ivan sa maikling sandaling iyon. Tiyak na nakikisali ako sa bagay na ito ngayon. Napaisip si Jack habang sinusundan ng malamig na tingin si Ivan. Ang kanyang aura na nabahira ng hindi mabilang na pagdanak ng dugo ay naging dahilan para umatras ng ilang hakbang si Ivan dahil sa takot. "Kylie, huwag kang matakot. Paprotektahan kita." Pagiliw na tiningnan ni Jack si Kylie sa kanyang mga bisig pagkatapos ay marahan itong ibinalik sa lupa. "Anong ginagawa mo habang nakatulala? Baliin mo ang kanyang mga paa."
Sa pagtingin sa matataas at malalakas na gwardya, nakaramdam ng tiwala si Ivan. Brad, bastos ka talaga. Ang lakas ng loob mong idikit ang iyong ilong sa mga bagay ni Young Master Taylor. Pinalibutan si Jack ng halos 100 eksperto. Sa sandaling iyon kumilos si Jack. Sa kasamaang palad, bago pa malinaw na makita ni Ivan, nakahandusay na sa lupa ang mga gwardya. May mga hiyawan ng sakit mula sa putol na mga braso at binti. Sa mga gwardya na nakahandusay sa sahig, natakot si Ivan at nawala ang kulay sa kanyang mukha. Barbie, Brad, sino ka? Ako ang Young Master ng pamilya Taylor. Hindi magiging maayos ang mga bagay para sa iyo kung sasaktan mo ako. Napalunok si Ivan, nanginginig ang boses. Sino ako? Ako ang pumunta sa larangan ng digmaan bilang kapalit mo, sigaw ni Jack sa loob. Nakakatakot ang tingin ni Jack. Ivan Taylor, nakipaglaban ako para sa iyo at hinarap ko ang kamatayan bilang kahalili mo. May mga 12 ng beses kung saan muntik na akong mawalan ng buhay, ngunit narito ka, pinapakain ng aking anak ng tinapay na iyong natapakan. Ikaw si Jack. Imposible. 5 taon na ang lumipas na walang balita. Paano ka nakabalik na buhay? Si Ivan ay natakot. Hindi lamang ang pamilya Taylor, ngunit ang mga tao ng Eastfield City ay naisip na si Jack ay namatay. Ayon sa mga ulat, ang labanan ilang taon na ang nakaraan ay masyadong brutal na may napakaraming nasawi. I'm sorry, but fate is on my side. Hindi ako pwedeng mamatay. Humisi si Jack, pagkatapos ay agad siyang pinaulanan ng sipa. Napaluhod si Ivan sa lupa. Ang sakit ng tuhod niya dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Kainin mo yang 2 tinapay. Kung hindi, wala akong pakialam kung pinsan ka ni Selena o hindi, katayin kita gaya ng hayop mo. Kinuha ni Jack ang 2 buns na natatakpan ng dumi at inihagis ito sa harap ni Ivan na may walang awang titig sa kanyang mga mata. Kabanata 3. Jack, nababaliw ka na ba? Huwag kalimutan ang iyong sariling pagkakakilanlan. Ikaw lang ang nagpakasal sa pamilya namin. Huwag mong isipin na dahil lang sa ilang taon kang sundalo kaya mo na akong paglaruan ng kaunting lakas na iyon. Nagnganga si Ivan at sinubukang tumayo. Si Jack ay tumugon sa isang sipa at itinulak siya pabalik na inaalis ang alikabok sa lugar. Hindi ko nauulitin ang aking mga salita. Napahawak si Jack sa likod ng kamay ni Ivan. At sigaw ni Ivan. Pakiramdam niya ay nadudurog ang kanyang mga buto. Bastard, itinaas ni Ivan ang kanyang ulo at natakot na hindi makapagsalita nang tumangala siya para salubungin ang walang awa na titig ni Jack. Kumakain ka ba o hindi? Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Malamig na deklare ni Jack. Kumain ka na. Kakainin ko ito. Sa pagkakataong ito, si Ivan ay lubos na natakot kay Jack. Bagamat ayaw ng kanyang puso, hindi niya maiwasang kagatin ang mga tinapay na natatakpan ng dumi at ipasok iyon sa kanyang bibig. Shauna, salamat sa pag-aalaga mo kay Kylie. Nandyan ba si Selena? Lumapit si Jack sa kasambahay, naalala niya na si Shauna ang dating personal mate ni Selena na napakalapit sa kanya. Si Manang Miss ay ipinatapon mula sa pamilya Taylor. Tutol ang pamilya sa panganganak niya kay Kylie at sinuwi niya ang mga ito, kaya naman. Naluluha ang mga mata ni Shauna habang ikinwento ang pangyayari. Tara na. Dalhin mo ako sa kanya. Binuhat ni Jack si Kylie. Kylie, walang maglalakas loob na pumili sa iyo sa hinaharap. Shauna, sino siya? Kinilabutan si Kylie sa eksena kanina. Halatang takot pa rin siya. Kylie, siya ang tatay mo. Hindi siya patay. Pumalik na siya. Napaiyak si Shauna habang nagpapaliwanag. Sa nakalipas na 5 taon, ang buhay ni Selena ay kakilakilabot. Ikaw talaga ang daddy ko. Napaawang ang labi ni Kylie habang nagniningning ang mga mata. Patay na daw ang daddy ko. Ikaw ba talaga ang daddy ko? Sinabi sa akin ni Mommy na tiyak na buhay pa si daddy.
Sinabi sa akin ni Mommy na kung bumalik si Daddy, hindi na natin kailangang mamulot muli ng basura. Napaluha agad si Jack. Sa kabila ng kanyang 6 na talampakan, 5 pulgadang taas at pagiging nag-iisang Supreme Warrior ng Daxia, ang kanyang mga mata ay namula sa luha. Shona, why dapat kang pumili ng tama? Kung maglakas loob kang lumabas sa aming Taylor residence, mawawalan ka ng trabaho. Dapat mong malaman kung gaano karaming mga tao ang lumalaban para sa pagkakataong maging isang katulong ng pamilya Taylor, sigaw ni Ivan matapos ang 2 bonds. Puno ka ng kalokohan. Binigyan siya ni Jack ng isang sipa, pinadala siya ng ilang metro ang layo. Tumuwa si Ivan ng isang subo ng dugo at nahimatay. Mabuti. Karapat-dapat itong mabangis na ito. Excited na tumili si Kylie habang nasasaksihan ang eksena. Ayoko ng ganitong trabaho. Tara na. Master Jack, dadalhin ko ang Miss Selena mo. Pinatibay ni Shona ang kanyang puso pagkatapos ay tumingin kay Kylie at nagtanong. Kylie, bakit hindi mo binabati ang daddy mo? Bumaba ang ulo ni Kylie. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita siya gamit ang isang matamis na inosenteng boses. Daddy, good girl. Tingnan mo, nababalot ng dumi. Tara na, lilinisin kita at bibili ng malinis na damit. Pagiliw na hinalikan ni Jack si Kylie sa noo. Pakiramdam niya ay uminit ang buong puso niya. Ito ay kanyang sariling laman at dugo. Napakabilis, dinala ni Jack sina Shona at Kylie sa pinakamagandang bathhouse sa Eastfield. Master, napakamahal dito, mahinang paalala ni Shona sa kanya. Ang aking anak na babae ay nararapat na tamasahin ang gayong paggamot. Si Jack ay hindi tumitingin sa lahat ng oras. Nanatiling nakatutok ang kanyang mapagmahal na tingin kay Kylie na nasa kanyang mga bisig. Sir, naliligaw po ba kayo? Ang paliguan na ito ay hindi tumatanggap ng mga pulubi. Pagdating pa lang nila sa pinto, tumawa ang isang server habang nakatingin sa maruming mukha ni Kylie. Napuno ng disgusto ang kanyang tingin. Alam ko, mahigpit na nagbabala si Jack. Bibigyan kita ng 10 minuto, 10 minuto. Nataranta ang kabilang partido. 10 minuto upang linisin ang lugar na ito. Kailangan kong paliguan ang aking mahal na anak. Tumawa ang server. Sir, nagbibiro ka ba? Nag-aalok kami ng mga individual na paliguan para sa higit sa 1,000 tao at hindi kasama iyon ang iba pang mga aktibidad. Maliban na lang kung mayroon kang humigit kumulang $80,000, natatakot ako na nangangarap ka lang na paalisan ko ang lugar na ito. Pagkasabi nito, huminto sandali ang server bago nagpatuloy. Sa pagtingin sa iyo, hindi ka isang taong kayang kumita ng ganoon kalaking pera. At saka kahit may pera ka, hindi mo maasahan na ibibigay namin ang aming serbisyo sa isang pulubi, di ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Jack. Ang paligid ay tila bumaba ng ilang degree. Sabihin mo ulit. Napakarumi ng anak mo. Hindi ba siya pulubi? Sa isang iglap ang server ay pinalipad sa isang sipa. Freak you, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung anong lugar ito? Umakyat ulit ang server at sumigaw, guys, may naririto para manggulo. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng pamilya Clark. Baliw ba ang lalaking ito? Nagbabaka sakali siyang magsimula ng gulo dito. Tama iyan. Wala tayong magagawa kung nandito siya para ligawan si kamatayan. Napailing ang ilang mga customer habang nasaksihan ang eksena. Dapat malaman ng isang tao na ang mga mararangyang bathhouse na tulad nito ay natural na sinusuportahan ng malalakas na puwersa. Sa lawak na maaari silang magkaroon ng kapangyarihan upang maging sanhi ng panginginig ng buong Eastfield sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa lalong madaling panahon, isang grupo ng matipunong lalaki ang sumugod. Sino ang nangaas na gumawa ng gulo sa aming lugar? Sigaw ng isa sa kanila. Siya ay isang matipunong lalaki. Ang teritoryong ito ay pag-aari ng pamilya Clark. Ang lakas ng loob mo para manggulo dito, sabi ng isa pang lalaki. Hindi pulubi ang anak ko.
Ayos lang kung ipahiya mo ako. Kung sino man ang manggahas na saktan ng aking anak, hindi ito magiging maganda para sa kanila. Sa lahat ng mga taon na ito, ang kanyang anak na babae ay tiyak na dumanas ng labis na pagdurusa. Si Jack ay umaasa lamang na makabawi sa kanya at kay Selena. Anak, ikaw pala. Napaka-daring mo. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Black Dragon ng Eastfield, general ng pamilya Clark. Lumuhod ka at aminin mo ang iyong mali ngayon pagkatapos ay umalis ka sa aking paningin. Ang aking establishmento ay hindi nagsisilbi sa mga taong walang damit at hindi rin kami naglilingkod sa mga mabahong pulubi. Siguradong pulubi ang anak mo. Ang matipunong lalaki ay humakbang ng 2 hakbang pasulong na may pagmamalaki sa mukha. Ano? Siya si Black Dragon. Tik, balita ko nakakatakot siyang manlalaban. Ang lahat ng kanyang mga nagawa ay nagmula sa kanyang mga pagpatay. Minsan, nagawa niyang pumatay ng mahigit 100 tao at nailigtas ang buhay ni Master Clark. Kumalat ang kwentong iyon sa buong kalye. Napaatras ng ilang hakbang ang ilang nanunood na nakaramdam ng takot. Nakaramdam sila ng pangamba mula sa loob. Gusto mo lumuhod ako sa'yo? Nagulat si Jack. Natatakot ako na hindi pa ipinanganak ang nangangahas na magpaluhod sa akin. Nakalimutan ko na kung ilang tao na ang napatay ko. Kawili-wili. Ang lakas ng loob mong kumilos sa harap ko. Hahaha, baka hindi ka pa pinanganak noong sinimulan ko ng tumaga ng iba gamit ang sable ko. Tumawa ng malakas si Black Dragon. Pasensya na anak, alam ko na kung gaano karaming mga taong may dakilang kapangyarihan ang nasa Eastfield. Nagkataon lang wala ka sa listahang iyon. Ngayon, makikilala mo ako. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, may kumikislap na paggalaw at ang itim na dragon ay bumagsak ng ganoon na lamang. Nanatiling nakahandusay sa lupa ang Black Dragon, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Hindi na siya humihinga. Pinalot ng katahimikan ang paligid. Masama ito. Patay na si BB Black Dragon. May sumigaw sa takot pagkatapos tingnan. Kabanata 4. 6 minutes na lang. Ay clear ang venue na ito. Dahil na-offend ka lang, huwag mo nang isipin na singilin ang bayad. Malamig na tinitigan ni Jack ang mga natitirang tao. Kahit na sila ay matigas din, sila ay walang halaga kumpara sa Black Dragon. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na tingnan si Jack sa mata. Lahat umalis kagad kung hindi. Nagsisigawan agad sila. Halatang takot na takot ang ibang mga customer kanina at nagsitakbuhan na parang buhay nila ang nakasalalay dito. Hindi nila makita kung paano namatay ang Black Dragon. Parang may supernatural na nangyari. Wala pang 1 minuto, walang laman ang buong banyo. Maamong lumabas ang isang magandang babaeng server matapos senadoryoson ng mga bouncer at nag-aalalang nagtanong. Sir, turned walang laman ang lugar. Paano ka namin maglilingkod? Kumuha ka ng isang set ng branded na damit at isang masaganang pagkain para sa aking anak na babae. Kung hindi, huwag mo nang isipin na umalis dito ng buhay. Binuhat ni Jack si Kylie sa loob dahilan para maubos ang kulay ng mga mukha ng server at mga bouncer. Siyempre, Ginoo. Malalaman natin agad. Nakabawi ang magandang babaeng server sa kanyang pagkatulala at yumuko ng malalim sa likuran ni Jack. Dinala ni Jack si Kylie sa paliguan at hinubad ang mga lumang maruruming damit. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig. Natakot si Kylie. May ilang galo sa kanyang malambot na balat. Kylie, tinakot ka ba ni Daddy kanina? Ngumiti ng buong pagmamahal si Jack kay Kylie habang may luhang halos kumawala sa mata niya. Daddy, ang galing mo pero nakakatakot din. Kinagat ni Kylie ang kanyang mga labi sa katuluyang sumilip ng mabuti. Nakakatakot, natigilan si Jack. 4 na taong gulang pa lang si Kylie. Iyon ay isang edad kung saan sila ay pinaka-inosente, ngunit siya ay kumilos sa harap mismo ng kanyang at nakapatay pa nga ng isang tao.
Para sa kanya, ang pagpatay sa isang solong tao ay walang pinagkaiba sa pagkain o pag-inom. Gayunpaman para kay Kylie, iyon ay, sige. Kylie, simula ngayon, hindi na masyadong nakakatakot si Daddy. Gayunpaman, masasamang tao iyon at nararapat silang parusahan. Maingat na tinulungan ni Jack si Kylie na maghugas. Mula ngayon, ipapamuhay ko na kayo ng nanay mo ng maginhawa. Maaari kang magkaroon ng komportableng buhay tulad ng ibang mga bata. Tila nalilito ang batang babae. Sa tabi nila, ngumiti si Shauna. Master, gusto mo bang tawagan si Miss Selena? Kung alam niyang babalik ka, tiyak na matutuwa siya. Hindi na kailangan. Malapit na tayong magtungo. Kalmadong sinabi ni Jack, Shauna, simula ngayon ay ipagpapatuloy mo na ang pag-aalaga kina Selena at Kylie. Huwag kang mag-alala, hindi ako magtipid sa sweldo mo. O tama, nabalitaan ko na ang mga retiradong sundalo ay binibigyan ng desenteng pensyon. Ang pinakamababa ay napapabalitang nasa 10 hanggang 20,000. Master, magkano ang makukuha mo? Mabilis na may naisip si Shauna saka tumawa. Sobrang close ko si Miss Selena. It's for the best na kaya kong pangalagaan si Miss Selena. Sa sweldo naman, ayos lang basta may sapat akong pangahon. Ito ay magiging sapat na. Tinawanan ito ni Jack. Para sa kanya, walang halaga ang pera. Maaari niyang palitan ng pinakamayamang tao sa Eastfield ng isang tawag lamang sa telepono kung gugustuhin niya. Saglit na nag-iisip si Shauna saka muling nagsalita. Ay, Master Jack, ang apelyido ni Kylie ay Taylor. Hindi ito maaaring makatulong. Ang iyong mga in-laws ay nag-alala sa iyong dating katayuan at naisip na hindi ka nakarating. O tugon ni Jack pagkatapos ay sinabing, okay lang. Siya ang anak namin ni Selena. Napakabilis, ang magandang server ay nagdala ng ilang masasarap na pagkain at isang magandang prinsesa istilong damit. Inilagay sila sa isang tabi pagkatapos ay maingat siyang umatras palabas ng silid. Pagkatapos niyang maligo, tahimik na napalunok si Kylie, nakaramdam ng gutom. Pagiliw na hinawakan ni Jack ang mukha ni Kylie habang pinagmamasdan niya ang kanyang lobo na bumababa sa kanyang pagkain na sinasabing, babae. Dahan-dahan lang kumain. Pagkatapos mo, puntahan natin ang mommy mo. Pagkatapos kumain ni Kylie, kinuha niya ang 2 hiwa ng natitirang cake gamit ang kanyang mga kamay. Daddy, I want to bring this back for mommy and Lola. Tumingin siya kay Jack pagkatapos ay nag-aalalang nagtanong. Pwede ba? Hindi nakaimik si Jack. Mukhang natakot talaga si Kylie sa mga naunang away niya at natakot siya sa kanya. Siyempre, basta masaya ka. Hawak si Kylie sa kanyang mga bisig, handa nang umalis si Jack kasama si Shauna. Gayunpaman, bago pa man sila makarating sa pintuan, isang Audi ang tumigil sa labas at isang kalbong lalaki ang lumabas dito. Nakakatakot ang mukha ng kalbo na may mahabang galos sa ibabaw nito. Matalim ang kanyang mga mata. Hindi napigilan ng isa sa mga server ang pagtawa. Magaling. Narito ang numero 1 manlalaban ng pamilya Clark. Hahaha, nababaliw na ang batang yan. Tama iyan. Galit na galit si Master Clark matapos matanggap ang tawag sa telepono at pinapunta si Dan Jameson para gawing lumpo ang batang iyon. Ang isa pang gwardya ay ngumisi at nanood mula sa gilid, umaasa sa isang magandang palabas. Nasaan siya? Lumapit si Dan kay Jack pagkatapos magtanong. Anak, ikaw talaga ang lalaki na nagawang patayin ng Black Dragon. Gayunpaman, hindi ito magtatapos ng maayos para sa iyo ngayon. Sabi ni Dan sa malalim na boses na ningkit ang mga mata. Kung gusto kitang patayin, hindi ka makakaligtas ng higit sa 3 segundo. Sabi ni Jack habang nakatingin sa kalaban tapos kay Kylie na nakaakbay. Gayunpaman, nandito ang anak ko. Ayokong takutin siya. Bakit wala tayong laban sa arm wrestling? Arm wrestling? Nahuli si Dan. Sa tingin mo ba nandito ako para makipaglaro sa'yo? Siyempre hindi para paglaruan.
Sinabi mo lang na gusto akong pilayin ng amo mo, di ba? Paano naman ito? Kapag nanalo ka, kusa kong pupulutin ang mga paa ko. Kapag natalo ka, kailangan ko lang putulin ang isang daliri mo. Pumagalpak ng tawa si Jack. Matapos makaranas ng napakaraming pagpatay, masasabi niya sa isang tingin na ang taong ito ay isang walang awa. Kawili-wili, umiti si Dan saka naglakad papunta sa isang table. Anak, pumunta ka dito. Dahil gusto mong laruin ito, paglalaroan kita. Shauna, hawakan mo si Kylie para sa akin. Dinaanan ni Jack si Kylie kay Shauna. Sa sobrang bilis, magkadikit ang dalawang kamay nila. Simulan na ang anunsyo ng isa sa mga gwardya. Naglakas loob ang batang ito na makipag-arm wrestling kay Dan. Hindi ba niya alam kung gaano kalakas si Dan? Tama iyan. Posibleng makapatay si Dan ng baka sa isang suntok lang. Ang ilang mga buff guys ay nanunood ng palabas na ang kanilang mga kamay ay nakakross sa harap ng kanilang mga dibdib. Kung natalo si Jack at sinubukang tanggihan ang mga resulta, tuturuan siya ni Dan ng leksyon tungkol sa panghihinayang. Ibinuhos ni Dan ang buong lakas para lang mapagtanto na hindi gumagalaw ni isang pulgada ang braso ni Jack. Ay imposible, napabuga siya ng hangin. Sa susunod na sandali, tumawa si Jack at natalo si Dan sa laban. Naniniwala ako na hindi mo tatanggihan ang resulta. Isang daliri. Kung alin ang pipiliin mo, hahayaan kitang magdesisyon. Pagkatapos ay kinuha ni Jack si Kylie sa kanyang mga bisig at umalis sa eksena. Sino ang lalaking iyon? Kahanga-hanga ang kanyang lakas. Sa wakas ay sinabi ni Dan na hindi makapaniwala pagkatapos na nawala si Jack. Kuya Dan, hindi ka talaga nagpuputol ng daliri ha? Tanong ng isang tao habang papalapit sa kalbo. Napalunok siya ng mariin habang nakatingin sa bakanteng gate. Kabanata 5. Dinala ni Shauna si Jack sa pintuan ng isang maliit at sira-sirang courtyard house. May malaking puno ng saging sa looban. Pagtingin mula roon, mukhang tahimik. Gayunpaman, nagkaroon ng problema na ang lugar ay masyadong rundown. Sinasabi mo sa akin na ang aking ina, Selena, at ang mga biyenan ay nananatili dito. Nang makita ang bahay sa harap niya, naawa si Jack sa kanila. Si Selena ay anak ni Master Taylor. Siya ay napakatalino. Noon, nakilala pa siya bilang isang napakagandang direktor na nagpapamalas ng pagmamalaki. Hindi mabilang na tao ang nanligaw sa kanya. Sa sandaling iyon, dahil sa kanyang desisyon na panatilihin ang bata, siya ay pinalaya sa bahay upang manatili sa ganoong lugar. Umiti ng mapait si Shauna. Nandyan din ang maliit mong tiyuhin. Bata pa siya 5 years ago pero 19 na siya ngayon at nananatili rito. Ang daming tao, namula ang mata ni Jack. Si Selena siguro ay nahirapan. Gayunpaman, mabilis nilang napansin ang isang Bentley na nakaparada sa tabi ng patio. Bakit may Bentley dito? Napakunot noo si Jack, nakaramdam ng hinala. Hindi ko alam. Kung tutuusin, halos hindi ako pumupunta dito. Sobrang daming nangyari sa loob ng 5 taon. Kanina ka pa hinihintay ni Miss Selena. Gayunpaman, matagal nang naubos ang pasensya ng kanyang mga magulang. Higit pa rito. Nagkaroon sila ng matinding pagkiling sa iyo na sinasabing pinilit mo ang iyong sarili kay Miss Selena noong gabi ng kasal. Sinasamantala ang kanyang kalasinggan, maingat na sabi ni Shauna na nakakunot ang noo. Dahan-dahan lang ako makakabawi sa kanila. Pinaghirapan ko ang mag-ama at ang biyenan na magkasama. Huminga ng malalim si Jack. Gusto rin niyang manatili sa tabi ng kanyang babae at gayunpaman ay walang magawa. Pagpasok pa lang niya, sumimangot si Jack at itinaas ang kamay, sinenyasan si Shauna na tumahimik dahil sa ingay na nagmumula sa loob ng bahay na ikinagalit niya. Dinag na dinag ang boses ng nanay ni Selena. Young Master Clark, huwag kang mag-alala. 5 taon nang walang balita sa batang iyon. Matagal na siyang wala. Balak kong mag-apply para sa death certificate.
Sa oras na iyon, maaari mong pakasalan ang aming Selena. Maraming salamat. Tumawa ng malakas si Young Master Clark at sinabing, Tita, hindi na talaga kailangan kunin ang death certificate na iyon. Ang sertipiko ng kasal ay isang piraso lamang ng papel. Ako, si Ken Clark, ay hindi napakababaw na tao. Pagdating ng panahon, kailangan lang nating ayusin ang isang maluwalhati at engranding seremonya ng kasal. Ang pinakamahalagang bagay ay pumayag si Selena sa aming kasal. Agree. Siyempre papayag siya. Agad na hinampas ng ina ni Selena ang kanyang dibdib at sinabing, Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ng tatay niya na hikayatin siya. Talaga. Gayunpaman siya ay medyo matigas ang ulo. Noon kung hindi dahil sa pagpipilit niyang ipanganak ang bastard na iyon, hindi kayo mapapaalis sa pamilya Taylor para magdusa kasama siya dito. Mahinahong idinagdag ni Young Master Clark, side 5 years ago, si Selena ang pinakamagandang babae sa Eastfield. Tingnan mo siya ngayon, ano na siya? Tama iyan. Kasalanan lahat ng delivery boy na yan. Ang original na deal ay isang peking kasal lamang, ngunit nabuntis niya ang aming Selena. Muli, idinagdag ni Mrs. Taylor. Ang ating Selena ay talagang matigas ang ulo na sinasabing ang batang iyon ay kanyang laman at dugo na nanunumpa na aalagaan siya. Ayos lang. Uncle, Auntie, I'm sincerely in love with Selena. Kapag kasama ko na si Selena, hindi isyo ang kayamanan. Pagkasabi noon, naglabas si Young Master Clark ng isang jade bracelet. May nagdala ako ng jade bracelet na ito mula sa Shanghai. Ito ay nagkakahalaga ng isang halaga. Regalo ko kay Auntie. Titi ito. Paano natin ito matatanggap? Sa kabila ng pinto, ang ekspresyon ni Jack ay naging pangit sa pangalawang pagkakataon. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamao. Sinubukan niyang supuin ang nagngangalit na apoy sa kanyang puso. Matapos makalmayan ang sarili ay saka siya kumatok sa pinto. Sinong nandyan? Halata sa boses ni Mrs. Taylor ang inis habang binubuksan ang gate. Sino ka? Si Mrs. Taylor ay tumingin kay Jack ng may kaay na hinala, pagkatapos ay tumingin kay Kylie, nagtatanong, bakit mo hinahawakan ang aming Kylie? Lola, siya ang tatay ko. Tumingin si Kylie kay Jack, pagkatapos ay mahinang sinabi. Sinabi ni Daddy na kasama siya sa bahay, walang maglalakas loob na ay bully kami ni Mommy kailanman. Napatulala si Fiona sa kinatatayuan, pagkatapos ay mabilis na napabulala sa pagtataka. Kahanga-hanga. Si Jack, ang walang hiya, ay buhay na buhay. Ang lakas ng loob mong magpakita ngayon. Kailangan mong bayaran ang aking anak na babae para sa kanyang nawalang kabataan. Magulo ang pamilya namin dahil sa iyo. WHO. Sino ang bumalik? Yung bastos na Jack na yon. Nagmamadaling lumabas ang tatay ni Selena at nakapikit para sunggaban si Jack. Papatayin kita, hayop ka. Kung hindi dahil nadungisan mo ang kalinisan ng ating Selena, kailangan pa ba niyang maghanap buhay sa pangungulekta ng basura? Kung hindi dahil sa iyo, hindi napilayan ang binti ko. Laking gulat ni Jack. Paano napunta si Selena sa pagkolekta ng basura? Paano naging ganito ang paa ng kanyang ama? Bagamat hindi niya kasalanan ang pagkusa ni Selena, lasing din siya noong mga panahong iyon at hindi napigilan ang pagnanasa. Gayunpaman, dahil pa rin sa kanya kaya sila nauwi sa ganito. Hindi katakataka na kinasusuklaman siya ni na Andrew at Fiona sa ganitong lawak. Nabalot ng guilt ang puso ni Jack. Yun nga, kung hindi dahil sa impulsive behavior ko, hindi sana magdusa ang buong pamilya nila. Shauna, dalhin mo si Kylie sa courtyard para maglaro sandali. Ipinasa ni Jack si Kylie kay Shauna. Brad, of all times, mas pinili mong bumalik ngayon. Bakit ka nandito? Mas mabuti kung namatay ka na lang sa larangan ng digmaan. Naluluha si Fiona. Panipi. Sa tingin ko ayaw mo lang hayaan ang ating Selena na mabuhay ng isang araw sa ginhawa. Hayop ka. Tuturuan kita ng leksyon. Agad namang nagpadala ng sampal si Andrew kay Jack.
Gayunpaman sa susunod na sandali, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa hawak ni Jack. Pare, pasensya na po. Dahil sa akin kailangan mong magdusa. Regardless, pinanganak na ni Selena si Kylie. Ako, si Jack White, ay ako ng buong responsibilidad. Hindi ko siya pababayaan. Naghintay siya sa akin all this while. Hahayaan ko siyang mamuhay ng komportable. Ang lakas ng loob mong hawakan ang kamay ko. Umalis ka sa paningin ko, asar ni Andrew. Gaya ng inaasahan sa isang retiradong sundalo, malaki ang lakas ni Jack. Hindi siya makagalaw ng isang pulgada. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong iyon, nakangiting lumapit sa kanila si Young Master Clark. Nakabalik ang batang ito sa tamang panahon. Dahil hindi pa siya patay, pwede na nating hiwalayan si Selena. At saka, anak niya si Kylie. Siya ang ama niya kaya dapat niyang kustudiya si Kylie. Simula ngayon susundan na lang natin si Kylie. Having said that, he further added with a grin on his face. Kung tutuusin, I'm unwilling to help someone take care of their baggage. Kung wala itong pasanin, magiging mas maganda ang buhay ko at ni Selena. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.